Sports-minded. This is Sports-minded. Sa anumang laban, kaya nating asintahin ang tagumpay. Basta mag-focus ka lang at maniwala na kaya mo. Happy Saturday mga kabahagi and kawan! Welcome to Sports Minded. I'm Kathy G. Isang oras na naman po tayo magkakasama-sama para makibahagi sa iba't ibang sports na ginagalawa ng ating mga atleta. And we are lucky dahil mag-aala, Katniss ever din ako. Sa pakikipagkwentuhan sa ating guest for today, kung saan magpapaturo tayo sa kanya kung paano ba asintahin ang tagumpay kahit na maraming problema at pagsubok na dumarating sa atin. Ayan, but before that, napapakinggan po muna tayo sa Radyo Pilipino and 1FM, sa lahat po ng 1FM and radio stations. Ayan, at www.radiopilipino.com at www.1fm.ph ang ating pong streaming. And also, you may visit our Facebook at Radyo Pilipino and 1FM. Pwede rin kayo mag-text sa 0968-898-2503. Siyempre, bago panain na parang ating kupido ngayon, ang ating guest. Ito po muna ang ating One for the Books. Here's One for the Books. One for the Books. One for the Books. Alam niyo ba noong 1900s Olympics, ang target noon sa paglaro ng archery ay ibon. Pero ito ay hindi actual na ibon kundi isang plastic tube na nilagyan lamang ng mga balahibo ng ibon. Mapagpanggap na ibon. Yan po ang ating One for the Books. Here's One for the Books. One for the Books. One for the Books. Alam niyo rin po ba na ayon sa National Safety Council, ang archery ay isa sa pinaka-safe na sport. Wow! Sa mundo, sa buong mundo makapag-start na nga nito. Ito daw ay mas ligtas pa sa sports na golf at bowling ayon sa USA Archery. Wow! Okay, mamaya malalaman natin yan sa ating guest. Another one for the books. Here's One for the Books. One for the Books. One for the Books. Pero alam nyo ba sa archery na ang unang paligsahan sa Olympic Games na nag-allow ng babae para makasali, ito'y nangyari noong 1904 Olympics. Kala nyo kayo lang boys women's power ito, o diba? Ayan po ang another One for the Books. Ayan, syempre napakinggan nyo na at handa na akong mamana, mga kabahagit kawan. Dahil nagbabalik po ang Sports Minded with me, Kathy G, and this time, ipapakilala ko na po sa inyo ang ating guest for today. Big time po ang ating guest. Dahil siya po ay World Archery Philippines Secretary General 2016 up to present. Wow, sir. Ayan, initiator of the PVC2 bows for the development of archery. Director lang din po siya ng Archery Grassroots Development Program. National Coach Philippine Archery Team 2014 to present. Member, Philippine Archery Team 2003 to 2013. SEA Games Men's Compound Team Gold Medalist 2013. Level 1 Archery Coaching Seminar and Workshop July 28, 2014 sa Bangkok, Thailand. Level 2 Archery Coaching Seminar and Workshop May 14, 2016 Bangkok, Thailand. Level 3 Archery Coaching Seminar and Workshop November 28, 2016 Bangkok, Thailand. Licensed Architect. Wow, 1981 to present. Magpapagawa po kami ng house, sir. And siya rin po ang President, CEO, Mr. Builders Development Group Incorporated. Let's all welcome our Secretary General for World Archery Philippines, Mr. Rosendo Don Sombrio. Hello, sir. Hi, ma'am. Good morning po. Naku, thank you so much po. Yeah, good morning, ma'am. Thank sa Sport Minded at saka sa Radyo Pilipino. Naku, it's an honor, sir, na napagbigyan niyo po kami despite your busy schedule, Grabe na po ito. Lume-level up na talaga kami dito sa Sports Minded, sir. maraming salamat po. Ngayon pala labis na kami nagpapasalamat sa inyo. And very excited ako sa ating tatalakayin po ngayon about the archery. Kasi 'di ba, para pong very few, yung parang nalalaman natin na nandito sa sports na archery. Siyempre, maraming mga connotation. Naku, baka mahal. Naku, baka mamaya hindi naman pang
pang purita like us. Gano'n, parang pang mayaman lang ba yan? But before we go on to that, Sir Rosendo or Sir Don, tell us po muna your story, where you grew up po and ilan po ba kayo sa pamilya na malakupido po? Actually, ma'am, ako from province ko talaga is Cagayan de Oro City. Meron po tayong istasyon sa Cagayan de Oro. Yeah. So, napasok lang ako sa Cebu dahil sa archery. Opo. Kasi since high school kasi, ma'am, naglalaro na ako ng archery. Sa totoo, ma'am, ang archery ang naging susi na naging arkitekto ako. Oh, talaga po. Yeah. From public school student. Kasi dati noon yung mga mayroong sinasama pa yung mga private at saka public sa palarong pambansa. So, naglalaro na ako since third year high school. Then, na-offeran ako ng isang university sa Cebu na kaya nadala ko doon sa Cebu sa archery. Sa University of the Bisaya. So, sir, parang you started talaga high school na? Yes, yes. High school na kayo nag-start dito sa archery. Aside Yes, from you po, is there in the family po na ba into archery sport din? Wala, ma'am, kasi mostly yung father ko kasi is a military. So it's like once your father is a military, automatic 'yun, magma-military din yung anak. Opo, Kaya yung buti. kuya ko naging military na rin siya. I see. Ilan kayo, sir, in the family? I mean, ilan kayong mga siblings mo? Yeah, siyam kami, ma'am. Ako ang Nine. pinakabunso sa lalaki. Wow, 9. Tapos, ilan po yun kayo, sir, lalaki? 4 ang lalaki, 5 wow. ang 5 babae. babae. So, mayroon pa akong isang bunso na babae. So, ngayon, malalaki na lahat. Buti hindi kayo, sir, napunta sa military. Hindi kayo na-encourage doon. Ma'am, kaya nga nag-archery ako eh. Kasi doon na rin yung para na rin. Military. Di ayaw ko kasi Oo. since bata pa ako, nakikita ko na yung mga training ng military. So para bang, kasi we are living in the camp, yung sa Camp Evangelista. Okay. So sa pagmulat ko pa lang doon, nakikita ko na yon how they train, gano'n, lahat na pinaghihirapan ng military. So Opo. parang nakakarma ako sa ginagawa nila. Grabe talaga yung Sobra, training opo, nila. yung training. Kaya sabi niyo po, ayaw niyo nun. Hindi niyo gusto. Yeah, luckily yung school ko kasi pinaaral ko sa public school. Opo. So, malakas kasi yung mga public school sa mga sports. So, yun, nasali ako sa archery. Opo. Then, nagpursigi. Yeah. At nakalaro naman ng mga regionals, yung mga ganon. Hanggang na-operan ako sa Cebu. So, doon ako nagtuloy-tuloy ng pag-aral sa Cebu. Opo. At hanggang tinapos ko yung architecture ko. Nice. Sir, you mentioned nga yan, architect kayo. Licensed architect. Meron po bang connection? Sabi niyo kasi kanina yung archery eh. May connection po ba ang archery sa architecture? In what sense? Yeah, meron naman. Kasi alam mo, yung architect marunong tumingin ng sasabihin natin ng tuwid at saka baluktot. So, Okay. alam namin. So, like yung mga ginagawa ko ron sa archery is like yung planning. So, we plan ahead. So, it's part also with the architecture, yung paggawa ng plano. Yes. Sa archery lang, sa sport namin, ina-adapt ko lang yon is yung pinaplan ko in advance yung mga program ng archery, lahat. From galing sa development, from grassroots hanggang sa elite. So, doon ko lang nakukuha yon kasi parang may training ka sa planning, then sometimes nagagawa yung mga pag nagto-tournament kami, so I have to make the plan for the layout of the venue, saan yung mga spectators, saan yung mga archers. Yun, nagagamit ko yung pagka-architecture ko dyan, ma'am. So, somehow, yun po yung pagkakaano nila. Sir, sa archery, may inaay kayo na target para ma-bullseye? Meron po ba siyang pagkakahawig sa darts or parang sa shooting na may inaay na target? Yeah, meron. Kasi yung sa archery, ma'am, meron din siyang sight. So, the problem lang din in archery, i-compare natin sa maybe in shooting. Opo. Yung archery lang is, yung distance niya is mas malayo kaysa shooting. Now, yung arrows lang is prone to tama ng hangin. So, kailangan marunong ka magbasa ng hangin Oh. na mas malaki yung
yung tinatawag namin na adjustment mo kaysa sa siguro sa shooting, sa bala. Sa bala meron din. Pero sa archery, malaki-laki kasi yung binabasa mo dyan sa hangin. Kailangan marunong ka rin talaga bumasa ng hangin. I see. Naku, pag hindi ka pala marunong bumasa ng hangin, no? Teka lang, hindi ko alam ano bang gustong sabihin itong hangin na to papunta dun sa north o sa south. So parang sir, yung distance, parang sniper. Parang gano'n when it comes to shooting kasi medyo malayo. Parang gano'n po ba yan, sir? Yeah, kasi sa archery meron siyang specific distance na sinushoot. So, nakatayo kayo sa shooting line, lahat. Then, may tinatarget kayo doon, which is yung target face niya is may numbering para magkwenta sa score nyo kung ano yung mga tinatamaan mo doon. So, the highest na makukuha mo, for example, ang highest dyan, ma'am, is yung sa gitna. It's 10 points. Okay. So, going outside, so papunta ng labas is 1 point, hanggang 1 point, hanggang lalabas ka sa target is, we call it miss. So, it's automatic 0. So doon kinikwenta yung mga score kaagad. Opo. So, kung marami yung tama mo, ma'am, sa gitna, di malaki yung score mo. Malaki yung score. So parang nagda-dart ka rin pala talaga or shooting talaga na parang yun yung nasa gitna. Opo. Oo, hindi ko lang masyado kabisado sa dart. Pero ang sa dart kasi is like short distance tapos meron kasi tinatarget sila na mga specific areas. Pero sa archery kasi yung tatarget mo talaga yung sentro. Yung sentro, so, sentro talaga, oo. Yung buo talaga, yung middle talaga ng target face. Sir, you've mentioned, yun nga, like, syempre, kailangan ma-bullseye mo yan. Kailangan talaga para mas mataas ang score mo, lahat doon sa gitna. Like sa shooting, sir, kailangan po ba malinaw ang mata para maasinta mo yung target? Dapat din ba, sir, hindi ka pasmado? Kasi syempre, di ba, when you're, magbaano ka ba, mamaya nanginginig eh. Meron po bang kinalaman yun? Opo. Yes, ma'am. Meron. Yung kailangan malinaw talaga yung mata mo. Kaya nga, minsan, merong advantage at saka disadvantage kung you're wearing an eyeglass sa archery. Opo. Kasi minsan, yung archery kasi, ma'am, kahit na umuulan, tuloy pa rin yung competition. So, except lang kung may kidlat, yun, automatic agad yun na i-stop yung competition kasi sinisecure nila yung safety ng mga archers. Yes. Pero kung walang kidnap, ma'am, kahit na anong lakas ng ulan, tuloy-tuloy pa rin. Talaga po? So, hindi po ba yun medyo, yung kampre, pag umuulan, medyo blurry na yung, diba? Blurry na yung angle mo or makita mo. Paano po yung ganun? Yeah, yan nga, disadvantage yan if you're wearing an eyeglass. Kasi yung eyeglass mo, wala yung parang sa sasakyan na may wiper mo. Yes po, opo. Pwede mag-moist yung salamin mo. Opo. So, kailangan mo talaga gumawa ng technique na hindi ma-obstruct yung paningin mo, lahat. Actually naman, kung mag-uulan, ma'am, lahat naman kayo apektado. Diba? Yun lang ang advantage doon. Kasi lahat kayo equal, apektado kayo lahat. So, ang gagawin na lang dyan, kung sino ang magaling sa ulan. Kung marami kang experience, like sa atin, sa Pilipinas, palaging nag-uulan. So that's why we continue practice kita nag-uulan. Para so advantage ba natin yun, sir? Kasi syempre, yung ibang bansa, hindi naman complete yung season nila. Tayo, mostly, maulan po tayo. So is it an advantage for us, Filipino? Mayroon nakakakuha naman na advantage sa atin sa ulan. Yeah. Kasi sanay tayo sa ulan eh. Opo. Yung pala yun. Sir, kasi syempre in archery, sinasabi nga nila kanina, minention ko na, teka lang, baka mahal yung archery, parang pang mayaman lang yan eh. Siyempre, napapanood namin yung Hunger Games noon. Paano ka magkakaroon ng bow and arrow? Or meron din po, yung parang, I remember, meron sa mga malls na parang laser ba yun, something na archery. Pero siya parang limited lang yung nakakapunta kasi nga medyo may kamahalan. So, we want to know, sir, talaga bang, ano ba ang archery? Pwede po ba yan sa amin na hindi masyadong may budget for that certain kind of sport? Yeah, meron naman, ma'am. Kasi yung parang sinasabi nating high-end talaga na archery for competitions, may kamahalan talaga siya, ma'am. Kasi including niya yung arrows at saka yung mga accessories niya. Opo. Pero pag beginner ka, mayroon naman yung mga mura lang na dyan ka mag-i-start ng
ng archery para Opo. sa basic muna. Mhm. Kaya nga ma'am, nung last 2013, sa Cebu, gumawa kami ng Guinness World Record Archery. Mhm. Sa mga bata yan. So, ang nakuha namin ng mga bata din ma'am is around 13,731. Wow, ang dami po. So, ang naging problema namin doon talaga is the equipment. Mhm, That's mhm. why ang yung equipment, nagamit ko yung pagka-arkitekto ko at saka sa construction, yun ang ginawa ko yung PVC bow. Okay. Yung tubo lang. Opo. So, yun ang ginawa namin na pinagamit namin sa 13,000 na mga bata na sa Galing Guinness World Record. naman. Oo. So, ngayon yung mga PVC bow, ma'am, Oo. nag-i-exist na yan ngayon. So, yan ang ginagamit namin ngayon sa mga beginners, yung mga Opo. grassroots na 9 years old, 10 years old. Bago ka mag-umpisa, Mm-mm. idaan mo na namin dyan kasi karamihan kasi namamahalan kaagad yung parents Mhm. na magagasto sila Yes. ng more than 10,000, 12,000. Tapos, di nila alam kung yung anak nila magtutuloy ba sa sport, parang ganon. Opo. So, mayroon na ngayong PVC Mhm. na ginagamit namin, Mm. pinapa-start up namin. Tapos ngayon, yung bata, malalaman mo kung very interested at bata at saka mayroon siyang potential. So yun, pinapagamit na kaagad namin siya ng another set of bow which is not so very expensive. Doon na siya nag-i-start na naman kaagad. Oh, yun pala yun. Ako kasi sir, meron din po akong bow and arrow sa bahay. Pero yung po nabibili po sa mga Actually, yun po yung gusto ko itanong kanina eh. Yun po ba kapag yung anak mo gusto mo talagang into archery, pwede po ba yung pala doon na magsimula na sila yung mga laruan lang, yung mga plastic, it can help po ba, sir? Yeah, yun talaga. Kasi doon mo ma-start at saka doon mo makikita yung how the bata is potential to become an archer. Basic yun, ma'am. Di ba dati mga bata pa tayo, paglaro, Opo. Indian pana kaagad Yes, opo, Gagawa opo. ng kawayan, Yes. gagawa ng walis tingting, gagawin Yes. mong pana. Opo. Parang ganun Na-experience natin yun So okay pala yun kapag gusto mo yung ganun na yun yung starting point mo. Sa mga kids dyan, sa mga parents out there na gustong mag-archery, make sure tigil-tigilan nyo yung pag-gadget muna kasi nanlalabo mata nyo dyan. Yun nga, sir. Tama, ma'am. Kasi Opo. yung archery talaga, ma'am, para sa akin, maganda na sport. Kasi walang height, walang weights na kailangan. May kailangan din lang nito is yung mentality mo na maganda yung kuan mo. At saka nakaka-add ito ng kuan talaga, ma'am, yung parang sinasabi natin na tigas ng puso. Kasi makukuha mo yan sa archery, ma'am. Kasi sa amin, as an archer, sinasabi talaga namin na dyan sa tournament na ang number one mo talagang kalaban dyan is hindi yung mga katabi mo, yung opponents mo. Ang number one mong kalaban dyan, ma'am, is yung sarili mo lang. Oh, Kasi pag bakit, kinabahan sir? ka, di ka talaga magkakatama. Pag ninervyos ka na, naku, Yeah, pag lumabas yung nervyos, opo. yun. Naku, bawal magkape po, sir, magpapalpitate. Hindi naman, marami namang nagkakape, pero to avoid na pagkuhan mo, so limit mo lang talaga yung pag-iinom mo ng kape. Doon. Concentrate ka talaga, no? So, ang hirap din pala. Akala natin ganun lang yun na basta-basta ka na lang magta-target ng inaaral din. Yes, ma'am. Oo. Mahirap din talaga, ma'am. Kasi ang nagiging problema dyan is when you train, kailangan mo i-train lahat, pati yung mindset mo at saka yung Correct. muscle mo. Oo, Correct, kasi opo. dapat mo ginagamit yung muscle memory. So, kailangan kasi ang archery, ma'am, is from first arrow up to the last arrow is yung uniformity ng movement mo lahat. Kailangan talaga saktong-sakto. And speaking of the uniformity, sir, yung mga angling na yan, dapat alam mo, ano po Yes. yung mga techniques na dapat tandaan, especially if you're in a competition? Pero sir, we'll just pause for a break, for a short break. Sasagutin niyo po yan sa pagbabalik po ng Sports Minded. And we're back here sa Sports Minded with me, Kathy G. and Sir Don Don ng Archery. Ayan, nako ha.
Ang ganda nung usapan natin kasi at least nalalaman natin na ganun pala sa archery. Parang nakaka-excite. Parang lahat na lang ng sports gusto ko nang pasukan. Pero parang kailangan ko Pero sir, kailangan ko muna po mag-ipon para po makasama po ako sa inyo. At kailangan mo magpa-train po muna ako sa inyo ng sa archery. Oo, kailangan malinaw at kailangan malinaw ang mata. Ayan, napaka-importante po niyan sa archery. Sir, yun kanina po, before we pause for a break, ano po yung mga techniques na dapat tandaan po, especially if you're in a competition? Actually, ma'am, kahit na anong sport, Opo. ang importante talaga is yung practice lang. Mm-hmm. So, kailangan mo talaga na dedicated ka mag-practice sa sarili mo kasi kung wala kang practice mo, mawawala yung confidence mo during the tournament. Yeah. So, yung sincerity mo sa pag-practice, kailangan palagi yon. Tsaka, yung linaw ng mata, isa rin yun, ma'am. Kasi kami, pag nagtuturo kami ng archery, ang basic kaagad namin dyan is yung eye dominant. Oh. Kasi, baka yung right-handed shooter ka, pero yung eye dominant mo is ang left. So, mahirapan ka talaga dyan. So, yun, sinasali namin yung sa mga coaching training kung ano yung mga eye dominant niya. Yun. So sir, paano yan kapag ako, medyo may hindi na 20/20 yung vision ko. Hindi na po ba ako po pwede sa archery? Parang ganun. Pwede naman. Opo. Pwede naman, ma'am. Kaya nga gusto namin malaman kasi maraming mga remedy dyan na kailangan gawin. Like for example, if you are left-handed dominant, so we will require you to close your left eye bago mag-shoot para makapokus talaga yung right eye mo doon sa target. So marami naman kaming nagagawang paraan dyan, ma'am. Oo. Pero meron po ba daw na kagaya yung nabanggit nyo, sir, na right-handed pero left dominant ang mata? Meron, marami. Ah, okay. Marami. Kaya kung minsan, ma'am, may papansin kayo sa archery, meron siyang naka-block sa left eye niya. Parang ganun. I see. You need to block the dominant eye para makita ng yung weak eye mo yung target. Ayun. So talagang merong mga eye check-up talaga ang no? Kapag archery ka. Amin, pag mga bata tinuturoan namin, number one kaagad talaga na basic namin is yung eye dominant niya. So, hinahanap namin yung eye dominant niya. Kasi mahihirapan siyang tumama, ma'am, if yung left eye or right-handed siya, tapos left eye dominant siya. Mahirapan talaga siya tumama. Hindi mo. Ganun pala yun, Kala ko lang, pipikit ko lang yung isa kong matang ganun, sir. Para ka palang piloto, no? Kailangan talaga malinaw ang mata. Sir, paano po yung training sa archery? May tama ba ding hawak dun sa bow and arrow? Meron bang right angle or positioning ang paghawak po nun? Yes, kasi naituturo namin yan, ma'am, yung tamang pag-grip. Sinatawag namin yan sa grip sa bow. Tapos saan yung tinatawag namin yung pressure point ng handle ng bow na magdidiin sa palad mo. So mayroon yon. At saka saan mo lalagay yung string sa tatlong daliri. So mayroon din yon, tinuturo din namin yon sa basic ng archery. So once na makuha mo yon, kasi nakikita ng mga coaches yon kung mali yung pag-handle mo, paghawak mo ng bow, yun itinuturo talaga namin yun. So maraming paraan. Saka madali naman, hindi naman siya masyadong mahirap. Komplikado. Hindi mahirap. Kailangan ba, sir, mahigpit yung grip mo? Ang grip doon sa actually, ma'am, yung naghahawak ng bow mo. Opo. Sa totoo yan, hindi nahawakan yan. Ganun. Kasi once you grip it, lalo kang nagbabibrate yung bow mo at saka side. So, ang technique dyan is nakaganon ka lang. Nakaganon It's like the bow is pushing your pressure point lang talaga. Kaya kung makikita mo, ma'am, yung mga nag-archery, may mga tali sila dito. That is the purpose. Para pag-release, hindi lilipad yung bow. I see. Pero allowed naman po yun, sir, talaga. Even in a competition, yun nalalagyan po ng tali.
Yeah, that is I allowed. see. That is allowed. So kailangan po pala aligned ang head and arms. Ang arms? Tama po ba, sir? Sa arms? Align ang head sa arms? Yeah, hindi naman masyadong sasabihin natin na align. Yung kasi meron siyang mga shooting form na pinapalo natin na tinatawag namin na string alignment sa bow. Mhm. So, mahirap i-explain pero once na ibinigay mo sa actual, madali lang Mas kunin. dali sa actual eh. Madali Kasi lang at sa least. actual. Pero ang target talaga dyan is yung string alignment ng bow pertaining to the archer. Oh. Ayan, mas maganda talagang hawak nyo, actual kayo para mas naituturo yung proper ano talaga nun. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ayan, ako. Sir, may diet po ba? May diet po ba kapag ikaw ay isang archer? Actually, wala naman, ma'am. Walang pinagbabawal sa amin pagkain. Kain lang. Walang certain weight, sir? Or height? Mas maganda nga, mas malakas ka. Malakas ka kumain. Maraming mga matatabang archers. Mhm. Oo. Ang archery kasi, ma'am, wala siyang limit sa height. Oh, kahit maliit So, kahit ka. na Oo. 6-footer, 7-footer ka, pwede ka sa archery. Ayun, Walang problema yon. pwede ka. Yun ang nakaganda sa archery. Oo, wala ka. About sa age, sir, may age limit po ba sa archery? Wala din. Actually, pwede kang sumali din kahit na maganda yung sa atin sa national team. If you are, kahit na nag-iedad ka ng 60, if your score is pinakamataas sa Pilipinas, Why pwede ka pa not? sa national team. Oh, Why not? okay. Actually, ako, ma'am, I stop sa national team at the age of 52. Okay. Oo, parang ako atong isa pinakamatanda na naghinto na active pa rin 50 hanggang 52 years old. Oh, I see. Sir, ano masasabi niyo dun sa mga pelikula like Hunger Games, di ba? I mentioned kanina. Di ba? Ganun tama po ba yung ganun yung pinapakita nila doon? Yung mga magagaling na archer doon? Like si Katniss. Actually, ma'am, it's only a movie. So, yung number one nila doon is how you present the archery. Si Katniss, ma'am, ang nagturo sa kanya diyan is world-class athlete ng archery sa USA. Oh, So, kaya tinuruan talaga sila. May nagtuturo sa kanila. The movie production siguro, tinatawagan yung kuan, tapos magpapaturo sila sa mga archery para hindi naman katawa-tawa tingnan. Opo, kailangan din kasi talaga alam mo yung movements no? Yeah, tama, Opo. tama. Meron pang question dito si Hawkeye daw, sir. Yeah, ganun din. Ganun din. Parang, They undergo training. Yung mga... undergo training. Oo, kasi yung bow, ma'am, may kuan yan mayroong ano bang tawag doon? Yung paghila mo ng bow, may kabigatan yan. Ayun nga Hindi po yan- yun, sir. May tatanong ko. Oo. Gaano po kabigat yun, sir? Ano yung weight nung bow po? Depende sa archers. Kasi yung archers, ma'am, parang yung equipment niya is personalized. So, mayroong tao na gusto na mabigat, may gusto naman na hindi mabigat. So, pero yung recurve, yung para sa Olympic, mostly ang pinakamabigat na nagdo-draw yan, wala siyang limitation, pero ang mabigat na nagdo-draw siguro maabot ng mga 52 plus Wow, ganun pounds. po kabigat. So, ganun Bigat po, ka bigat talaga. Kailangan mo talaga mag-practice every day. Practice, oo. Kasi kung medyo mahina-hina mga buto-buto mo, paano mo mai-stretch yun, no? Yeah, kasi doon din namin na-observe, ma'am, yung mga national team namin. Kasi yung mga member ng national team natin is in different provinces. Yes, Mayroong yes. Baguio, may Dagupan, may Dumaguete, ganon. Mayroong NCR. So, hindi masyado namin namomonitor yung training, but we require them to submit their weekly score para mag-practice sila on their provinces. Now, malalaman namin yan if the archer is parang nangluloko lang ng score or submitting for compliance lang yung score during a group training na namin. Kasi makikita mo ito walang practice talaga. Ito, ang lakas manginig. Siyempre, hindi prepared. Oo, kasi pag praktisado ka, ma'am,
kontrolado mo yung Yes. bow eh. So pag hindi ka, talagang medyo windang ang iyong kamay, Yeah, sir. yeah, tama yung sinasabi mo na nanginginig yung kamay. Opo. Ganun. Kasi mabigat yun, ma'am. May kabigatan eh. Sir, May kabigatan eh. you've mentioned, merong mga sa different provinces, diba? Marami din po bang archery range if ever may mga kabataan na gustong i-pursue itong archery? Saan po yung Ma'am, mga actually noon, archery range po? Yeah, actually ma'am noon, to tell you honestly, before naging Secretary General ako, yung archery talaga is like parang namamatay na sa Pilipinas. It's like active archers noon, hindi na umaabot ng 100. Kaya Hindi ganun kadami po pala, sir. during one meeting with our president now, si Attorney Aranas, nag-request siya sa akin na ako na lang daw isama nila sa board kasi ako may experience ganon. Pero at that time, active shooter kasi ako, active archer. Sabi ko, sir, gusto ko pang maglaro, sir. Ayaw ko mag-officer. Sabi niya, no, we will let you shoot pa rin kahit na officer ka. So, sabi ko, sige, tulungan na natin. So, nung naging officer ako ng 2016, ang unang target talaga namin is paramihin yung archers. So, hopefully, at ngayon is ika-8 years na namin, umabot na kami, ma'am, ng mga more than 8,000 members. Wow! Ganun karami ang dami ng na, archery. sir. Now, nice. Another is, marami kaming na-encourage na mga nag-develop na ng mga clubs. So, marami na sa probinsya ngayon ang may mga clubs ng archery. Now, if you notice also, nagtayuan na yung mga archery, shooting archery nila dito sa mga SM mall. Opo, Kahit saan ka pumunta, may mga archery na sa mga malls. Oo So, nga, pwede ka na yun nga, mag-shoot sir. doon. I Oo, see. for fun or for training, ganon. So marami na. So kung pwede ikaw, kung gusto mo talagang matuto nun, you start there. At least, napapractice ka. Oo, marami na ngayon. So kung pupunta ka ng Bulacan, meron na. Sa Nueva Ecija, meron. Sa Cagayan de Oro, meron. Sa Bohol, meron na. Madami. Sa Davao, meron na. Anywhere. Anywhere. Even in Palawan, meron na. Oh, ayan na. Hindi na mahirap para sa mga gusto mag-pursue ng archery. O, 'di ba? Kahit saan tayo pumunta, kung ikaw ay, alam mo yon, nandun ka na yung passion mo, punta ka lang sa mall, they can play there. Sir, ano yung mga nasakripisyo nyo sa larangan ng archery? Ang dami. What is the best, the big, yung pinaka, nyo, na sacrifice nyo? You know, ma'am, kaya ako napasok dito sa executive board ng archery. Opo. Nilalagay ko lang sa isip ko isa payback time for archery. Because ito yung nakapag paraan na naging arkitekto ako. Nakabuo ako ng sarili kong opisina, sariling kumpanya. Opo. Now, yun nga sinasabi ng wife ko noon, nang naging national team ako, yung pera ko is like nakikita mo kasi minsan may nakikita kang gamit, gusto mong bibilihin para sa archery. Yeah. That's for yourself. So, nagagamit mo yun. Now, nung nasa Secretary General na ako ngayon, di na niya nakikita yung mga savings ko kasi nagagastos na lahat doon. Di ba, sir? And the worst thing, ma'am, Oo. ito yung pinaka-worst. Opo. Sabihin ko sa iyo, ma'am, I also run a construction business, no? Opo. Meron ako, not a big, small kuan lang, tamang-tama lang. Humble si sir. Mostly, 70% of my clients is already gone. Because, pag tawag sila sa opisina ko, wala ako, nasa archery. Nasa archery. Oh, so, yun ang na mga lost opportunity na nangyayari sa kuan ko. So, in-explain ko na lang din sa wife ko na it's payback time. Kasi kung hindi ako nag-archery, hindi ako nag-pursue ng archery, baka 6 feet under the ground na ako kasi magimi-military ako ng papa ko. Doon ka mapupunta po, sir. Oo. Yeah, pero natutuwa naman din ako, ma'am, kasi yung development ng archery ngayon sa Pilipinas is dumadami. Then,
lalo na yung doon ako natuwa at saka na-inspired nung ginawa namin yung grassroots Opo. Guinness World Record na 13,000 kids dito sa Cebu. Nice. Grabe nun. Ang galing. Doon talaga ako na-inspired. Di bali, sir, payback time for archery. I'm pretty sure sa ganda ng ginagawa nyo po at sa ganda ng vision nyo for archery, meron ding payback time naman para sa inyo. Yeah. Oo, babalik ang mga magagandang ginawa nyo. Di ba? Sabi nga nila, kapag kayo nagtanim na maganda, of course, aani rin po kayo ng maganda. And ngayon pala, nakikita ko na po yun sa inyo. Thank you rin po talaga dahil yung passion nyo at yung heart nyo for archery, for the sports, talagang nandyan, di ba, sir? Pero sir, going back, nung time na nagko-compete kayo, ayan na, we are happy not just for archery, but other sports are slowly getting back Kasi di ba dito po sa Pilipinas, dahil ang dami na nga rin po, after nung nag-pandemic, medyo nag-lay low, tapos yung iba po hindi na naging active because kulang ng budget or kulang. Yeah. And we are thankful na meron andyan kayo, yung mga taong talagang yung passion sa sports. Dahil siyempre ang sports talaga napakalaking impact po sa ating, lalo na sa mga kabataan. Oo. Sir, dung time na naglalaro kayo, going back there, nung nakikipag-compete po kayo, meron po ba kayo mga ritual? Kasi di ba sabi nila, kailangan may mga ritual before the competition. And do you wear pampaswerte or eat something para manalo sa game? Again, sir, sasagutin niyo po yan. Magpo-pause lang po ulit tayo for a short break. Magbabalik po ang Sports Minded. Nagbabalik po kami ni Sir Dondon dito sa Sports Minded. Ayan, kayo na ba? Na-encourage na ba kayo na mag-archery na? O ayan na, si Sir Dondon nandyan. Imagine niyo yung sakripisyo na kanyang ibinigay. Oo, yung sabi siya doon na napupunta sa archery. Ayan na. Sir, eto po, nung time na nagko-compete kayo, meron po ba kayong mga rituals? Or before the competition, merong pampaswerte po ba kayong sinusuot nun, sir? Or kinakain? Yeah, ma'am, siguro nahulaan mo talaga. Meron yan. Talaga, Meron sir? yan. Opo. Actually, ma'am, ako, before ako sumasabak sa competition, lalo na minsan na lilipad ka abroad kasi you will participate in an Asia Cup o World Cup. Yes. Ganun. So, yung time-team talagang dasal. So, parang napalagi ako na sa simbahan. Now, pag nag-pack up ako ng mga things ko, ayaw kong pinapasali yung wife ko. So kailangan ako kasi yung mga pabuenas ko nandiyan sa loob. Even the colors, ma'am, hindi ka maniwala, even the colors of the underwear. Really? Talagang Yes. particular kayo dun, sir? Yeah. Marami yun. Lahat ng mga archers din siguro, ganun din. Nag-uusap kami, ganun ba, ganun. So, it's like sa akin, ganun, meron din ganun. Tapos may mga pampaswerte, meron nilalagay ako sa bulsa, palagi may rosary sa bulsa ko, tapos merong lahat. Walang nakakalimutan. Kasi pag may isang nakalimutan, ma'am, ang nagiging problema, uneasy ka at saka hindi ako makakakonsentrate. O kaya kailangan kayo na ang magpapak. Kasi syempre, at least alam nyo lahat. Yung ang nailalagay, sir, red yan sigurado. Para po swerte. Ang galing. Red and black, ma'am, ang swerte ko sa color. Black. Red and black. Red and black. Oh. Yes, So yung pala yun. Mind setting talaga, sir, no? Kasi kung minsan, di ba, talagang umpisa pa lang, ia-attract mo na 'di ba? Of course, tulong sa atin yung mga pampaswerte natin yan. But your mind setting na, I will win this game, iba pa po yung na yun. Added po yun. Galing. Sa food, sir, wala naman. Sa food, wala naman. So, kailangan mo lang talagang kumain. Kasi minsan, ma'am, pag nasa tournament ka, nawawala lahat yung appetite mo. So, pag hindi ka nag-food intake, manghihina ka. Opo. Manghihina ka kasi mahirap magsabay yung mind at saka yung gutom. Totoo. Mahina Hindi ka ka talaga. makakapag-isip nun, sir. Kasi isipin mo yung kumakalam yung sikmura mo or... Yeah, kaya kami minsan marami kaming mga dala-dala, ma'am. Meron yung mga minsan yung mga beef jerky. Tapos yung mga maliliit-liit lang, pang snack-snack lang minsan. po, opo. Oo, meron kami Alka-Seltzer para kung minsan na parang tingin mo na hindi maganda yung kuan mo, so inom ka ng tubig na may Alka-Seltzer, ganun. So, marami kaming mga ginagawa sa sarili namin. Na kailangan talaga, fit ka rin kasi iba pakiramdam mo, lalo na yun ang kailangan mo talaga dito sa archery is concentration at talagang stiff yung yung mga
bones at paghawak mo. Ayan. Alam mo sir, dami ko pang gusto itanong sa inyo eh. Pero sabi ng mga listener, kami naman po, it's our time naman to ask. Ayan. Kaya po sir, eto ang ating Slam Book. Slam Book. Slam Book. Sabi po sir ni Senya Azuela, ang tagal nyo na po pala sa larangan ng archery. Para po sa inyo, ano yung advice nyo sa magsisimula pa lang sa sports na to? Kung magsisimula ka ng archery, kailangan ang dedication mo is 100%. It's like religious yung training mo. Opo. So, discipline. Isa yon, discipline sa katawan. Yun lang talaga, ma'am. Disiplina. Dan Torrio po sabi niya, kailangan daw po ba ng license sa archery? Hindi naman. So, kailangan nyo lang mag-member sa association para we will issue your license na it's like we call that the WAP identification na you're a members of the World Archery Philippines. So meron pala po nun na membership na ganun. Ano yun sir? Is it for free po ba? Kapag yung No, you have to pay a certain amount lang para lang kasi yung bayad natin sa mga processing, ID, processing, ganun. Yeah. Sabi ni Lenes Toque, do I shoot with both eyes open or only one po? Yeah, can be. Me, I'm shooting both eyes open. Kasi yung dominant eye ko is the right. So if you are I'm a right-handed, then I shoot. So yung eye mo is right eye dominant ka naman. Opo. Perfect yun. So pwede mong hindi i-close yung left eye mo. Kasi ang makikita talaga dyan is ang magdodominante sa mata mo is yung right eye mo. Yung right eye mo. Ayun. Sabi po ni John Mateo na Mindoro, Sir Don, naglalaro po ako ng panapanaan nung bata pa ako. Pero sa left ko po, hinahawakan ng bow kahit right-handed ako. If I pursue archery, pwede ko po ba ituloy ang nakasanayan ko sa paghawak? Yeah, pwede. Kasi kung saan ka komportable, pwede yon. Actually, there's a lot of archers na left-handed sila but they converted it to right hand. Pero komportable sila sa ganun eh. May mga ganun ma'am na kung saan ka komportable, tinutuloy-tuloy na yan. At saka mayroon ding left-handed na archers. Si Klein Francisco sir, sabi niya, legal po bang mag-practice ng archery sa public places? Yeah, as long as it is intended for archery at saka may safety. Because sometimes we promote archery dun sa mga public places pero mayroong mga restriction na kailangan walang tao doon sa likod ng target. So may mga tinatawag namin na backstop na mga kuan at saka we shoot it in a short distance lang para iwas yung mga aksidenteng possible. Aksidente. Sir, sa tagal nyo na sa archery, meron bang dumating ba sa scenario o sitwasyon na merong natamaan na tao? Super, ma'am. Wala naman. Super, ma'am. Wala, ma'am. Kasi it's number one talaga na mandate namin. Before you start with the tournament, kailangan may safety. For you, what is the most important thing in archery aside from dapat you have a clear eye? Number one is your mindset at saka yung dedication mo at saka discipline. Number one talaga yung discipline. Of course. Kasi in any sport, pag wala kang discipline, wala rin. Walang patutunguhan. Sir, sabi ni Jake ng Palawan, meron po bang specific tension rate ng string ng bow? Depende kasi meron yung dalawang klase yung bow, it's a recurve at saka the compound. Opo. So mostly yung recurve bow, meron specific number of strands lang yung ginagamit nila. Pag you exceed, kung you're shooting on a farther distance, hindi maganda yung lipad ng arrow. For example, sa recurve, kung sabihin natin na yung strand mo is 18, dapat 18 strand lang. Opo. So, you limit to 18 strand para pang outdoor. So, pwede ka rin maggawa ng 20 o 22 strand for indoor. Kasi pag makapal yung arrow mo, yung string mo, hindi na maganda yung lipad niya kung malayong distance ang i-shoot. Ganun pala yun, no? Shane Guada says, ano pong advice o tips nyo sa mga ilang kabataan na gustong mag-try ng archery? Ang sa akin lang is like you can go to nearest clubs or naga-archery. Or kung wala, karamihan kasi marami sa atin sa Pilipinas ang naga-archery is nasa public school. So, pwede kayo doon pumunta.
and you can ask for the assistance ng mga sino yung mga coach doon, sino yung mga nagtuturo doon ng archery. So in training naman, so make it talaga na you follow what are the instructions of the coaches, kung ano yung ituturo sa inyo, at saka yung safety ng archery, kasi number 1 kasi yung tinuturo namin na pag beginner ka, dapat safety muna ang ibibigay sa mga beginner archer. Siyempre as a coach at siyempre bilang dati na ring athlete, manlalaro ng archery. Paano niyo tinitake yung pagkatalo? Anong ina-advise niyo? Siyempre may times na hindi yung mga hindi na bullseye, hindi umabot yung points. What advice po ang ginibigay niyo sa kanila? Siyempre yung para ma-boost yung moral nila. Actually, ma'am, before the tournament, ang sinasabi na namin sa archers, prepared na kayo lahat kasi we have done all the training. Now, when you're in the shooting line, enjoy na lang sa shooting. You just make enjoyment na masatisfied mo yung sarili mo. Kasi pag nasa shooting line, pag hindi ka na-enjoy dyan, ma'am, hindi ka makakatama. Correct. Now, kung matalo ka naman, sinasabi na namin, consider na rin yun sa pagka-archery mo or any sport na mayroon talagang talo. So, babalik lang tayo next time. So, we have to practice. So, ibig sabihin, kulang pa yung pagprenaktisan natin. So, we have to double time sa practice at saka sa training natin para babalik tayo. Ang kagandahan lang kasi sa archery, ma'am, is hindi ito gaya ng pasabihin natin, for example, basketball. Basketball, pag sinabi mong basketball, dominante talaga ang USA. So, dito sa archery, kung titingnan mo, sino ang dominante ng archery sa buong mundo? Mostly from Asian, yung Koreans. So, hindi masasabi madodominate palagi ng mga taga America or other countries. Pero nasa atin lang yon yung kung gusto talaga natin na mag-dominate tayo sa archery. Like dito sa atin, mayroong mga dominante na archer sa atin, yung mga national team natin, because they practice religiously and we mandated them to practice every day. Kasi they are part of the member of the national team. So yung iba naman na nagsushoot lang, so they will practice only if may dumarating na mga tournament. So marami kami nakikita na ganun, ma'am, na mga kabataan ngayon. Magaganda yung mga form, may execution nila, pero along the way, hindi masyado along the way na matatapos na yung tournament, nasisira na yung mga shooting form nila kasi makikita mo dyan na less talaga yung practice nila. Hindi sila nagpa-practice. Practice makes perfect. Yeah. Importante. Thank you so much, Sir Don sa inyo po mga shinare sa aming knowledge and wisdom pagdating po sa archery. Pero hindi pa po yan natatapos dahil ito na po. Let's get ready sa ating Fast Break! Fast Break! Fast Break! Fast Break! First question. Technique or equipment? Technique. Shoot or shot? Shoot. Kape o gatas? Gatas. Training or workshop? Training. Complete the sentence. Sana pagising ko bukas ay... Manalo ako. Balot o Penoy? Pinoy. Paris Olympics or Tokyo Olympics? Paris. Laban Olympics. o bawi po? Laban. What is your lucky number? My lucky number is 10. What's your favorite place in the Philippines? Cebu. Recurve bow or compound bow? Compound. City life or province life? Province life. Ano ang palagi mong advice sa mga atleta? Please, bear in mind, discipline. Sunrise or sunset? Sunrise. Describe archery in one word. Perfect shooting. Thank you so much po, Sir Rosendo, for being a good sport po sa aming mga katanungan. Nakakatuwa naman po kayong kakwentuhan at ang dami-dami po naming natutunan sa archery. Siyempre, para talagang ako, isa na yan sa na-encourage ako na mag-try ng archery. Your final message po, yung invite all the listeners, ang atin po mga viewers, na mapunta po or itry ang archery. Go ahead po. Yeah, okay. I'm inviting everyone to try archery.
ang ganda na sport nito, walang height, walang weights. Now, makikita mo rin yung archery is nasa magandang kwan talaga kasi you have an individual medals, you have the team medals, and you have also the mixed team. So ang daming chances na you can get the medals in archery. Ang kailangan mo lang dito is dedication at saka yung discipline at saka yung practice ng practice yun lang. At then I would like to ask also the board ng World Archery ng maraming salamat sa inyong suporta sa atin. Lalo na si Attorney Clint Aranas, yung president namin, yung chairman si Pilisardo Sibilia, yung vice president namin si Congressman Peter Miguel. Tapos yung treasurer namin si Mr. GP Orbita, si Ma'am Sherry Gutuaco, executive board, at saka si Daniel Ongchoco, si Bon Ochoco. So maraming salamat at nakasuporta kayo palagi sa akin sa project na ginagawa natin. At saka sa PEC, at saka sa POC, marami pong salamat. I'm sure, sir, sa ginagawa niyo po, dadami pa po ang susuporta sa inyo dahil sa good deeds po na ginagawa niyo. Sir, about sa mga parents, what's your advice to the parents na ma-inganyo yung kanilang anak na mag-into archery? Yeah, sa parents naman, ang suggest ko lang is just gawin nyo lang yung sinasabi ng mga coaches. Kasi just kuha sa mga coaches, give the chance sa mga coaches na nagtuturo sa archery. Just support them, lalo na yung equipment, food, at saka allowance. Yes. Yun ang number one. Pero when it comes to tournament at saka sa mga training nila, pabayaan nyo na yung coaches kasi yung coaches alam nila kung ano yung mga ginagawa nila. Correct. Sir, batiin nyo po yung ating station. We have a station in DXCO, Cagayan de Oro, and meron din po tayo DYRB Cebu. Batiin nyo po sila in Visayan. Yung ating mga kababayan dyan. At go ahead po, mga kabahagit kawan. Yeah, maying hapon or maying buntag ninyo diha tanan sa Cebu, sa Cagayan de Oro. Kumusta na? Dugay na ko wala nakauli diha. So, mayo unta nga you can go back again to archery. Sa Cagayan, mayroon tayong gagawing tournament dyan sa Cagayan. One day sa Cagayan de Oro City. Nice. Salamat po. Thank you so much. Maraming salamat po sa inyo talaga, Sir Mr. Rosendo Dondon Sombrio, ang atin pong Secretary General ng World Archery Philippines. Thank you so much, sir, sa inyo pong oras na ibinigay sa amin. Marami po kaming natutunan dito sa Sports Minded. Ayan. Thank you din, Sport Minded at saka Radyo Pilipino. Opo, sir, nandito lang po ang Sports Minded just in case kailangan nyo po kami na mga coverage or whatever that we can contribute po. Just let us know po. Salamat po, ma'am. Maraming salamat din po. And also, maraming salamat, Fin Cotton, syempre para sa ating sponsor. Until next Saturday, mga kabahagit kawan, this has been Kathy G. Always remember, as Tim Notke says, hard work beats talent when talent doesn't work hard. Good day, everyone.